Magandang araw! Ngayong araw, pag-aaralan natin ang iba't ibang variety ng wika at sasagutin ang sumusunod na katanungan. Una, bakit nagkakaroon ng baryasyon ng isang hiwalay na wika? Pangalawa, ano-ano ang iba't ibang variety ng wika? Pangatlo, paano nga ba natin malalaman ang pagkakaiba ng mga variety ng wika? At pang-apat, mga halimbawa ng variety ng wika. Ang tanong, handa na ba kayo? At dahil batid kong handa na nga kayo, ngayon ay sisimulan na nating sagutin ang mga katanungan. Una, bakit nga ba nagkakaroon ng baryasyon ang mga wika? Okay, tandaan, nagkakaroon ng baryasyon ng isang wika dahil sa lokasyong kinalalagyan o grupong gumagamit nito. Tandaan, at ang mga taong gumagamit ng iisang wika ay nagkakaroon pa rin ng pagkakaiba depende sa kanilang pagsasalita, sa estilo, tono, punto at iba pa. At huwag na huwag kalilimutan na ang Pilipinas ay isang archipelago na nahahati ng katubigan, kapatagan, at napaghihiwalay ng pulo at kabundukan. Isa yon sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng baryasyon ng isang wika o nagkakaroon ng pagkakaiba-iba. Okay, kung kaya't hindi maiiwasan na magkaroon ng isang particular na kultura o paraan ng pamumuhay ang mga taong nakatira sa iisang lugar o pulo. Dahil sabi nga natin, ang kultura at ang wika ay dalawang bagay na hindi maaaring paghiwalayin. Dahil ang wika ang kaluluwa ng kultura at ang kultura ang kaluluwa ng wika. At ito ang mga pangunahing dahilan kung bakit nagkakaroon ng baryasyon ng isang wika. Okay, dako tayo sa ikalawang katanungan. Ano-ano ang variety ng wika? Ang unang pangkat ay ang sociolect, idiolect, dialekto at register. Samantalang ikalawang pangkat naman ay ang geographical, phonological at morphological. Ulitin natin, maaari natin silang bigyan ng pagpapaikli. Ang soidare o sociolect, idiolect, dialekto at register. Okay, sa kabila naman ang hepomorph, geographical, phonological at morphological. Ito ang mga variety ng ating wika. Okay, dako na agad tayo sa paano nga ba nagkakaiba ang mga pangunahing variety ng wika na ito. Unahin natin ang sociolect. Ang sociolect ay tinatawag din nating social dialect. Okay, ito po yung variety ng wika na ginagamit ng isang particular na grupo o uri ng mamamayan sa isang lipunan. Ulitin natin, ang sociolect ay social dialect na ginagamit ng isang pangunahing grupo ng iba't ibang uri ng mamamayan sa isang lipunan. Okay? Sociolect, grupo. Sociolect, grupo. At halimbawa nga nito ay ang mga wika na ginagamit ng mga dukha, wika ng mayayaman, wika ng mga jeprox, wika na kabilang sa LGBT, at wikang mga umuuso sa kasalukuyan. Okay, muli, tandaan ang sociolect ay wika ng isang particular na grupo sa lipunan. Okay, samantalang ikalawa ay tinatawag naman nating idiolect. Ang idiolect naman ang variety ng wika na nakadepende sa pamamaraan ng isang individual. Okay? Paraan ng paggamit ng isang individual. Maaring sa sarili niyang pagbuo ng bokabularyo, maaring sa sarili niyang pagbuo ng gramatika, at maaari din namang sa sarili niyang paraan ng pagbigkas. Idiolect ay paraan ng pagsasalita o paggamit ng wika ng isang individual. Okay, at isang konkretong halimbawa nito ay pansinin niyo ang paraan ng pagsasalita ni Chris Aquino. Okay, isa itong tinatawag
Ito ay tinatawag nating idiolect, variety ng wika na ginagamit ng isang individual. Samantala, ang pangatlo ay tinatawag nating dialekto. Ang dialekto naman ay variasyon o variety ng wika depende sa isang particular na rehiyon o lugar. Okay, ulitin natin, ang dialekto ay isang variety ng wika sa isang particular na rehiyon o lugar na kinabibilangan ng isang tao. Halimbawa, ang wikang Tagalog, nagkakaroon siya ng variasyon o dialekto depende sa lugar na kinaroroonan ng tao. Halimbawa, may Tagalog Batangas tayong tinatawag. Ngunit meron din naman tayong Tagalog Quezon. Kung papansin niyo ang dalawang wikang Tagalog na ito, pareho nilang maiintindihan ng isa't isa, ngunit subalit datapwat, nagkakaroon sila ng pagkakaiba sa punto at tono ng pagsasalita. Ang pinakamahalaga, maiintindihan pa rin ng dalawang tagapagsalita ang kanilang sinasabi dahil nga kabilang sila sa isang wika, ngunit magkaiba ang kanilang dialekto. Okay, at ang panghuli naman sa ating idare ay ang register. Tatandaan, ang register ay isang variety ng wika na kung saan ito ay tinatawag na espesyalisadong termino sa ilalim lamang ng isang larangan o disiplina. Sa madalit sabi, ito yung mga salita na nakapaloob o may kinalaman sa isang disiplina. Halimbawa, disiplina ng medisina. Ano-ano ba yung mga termino na espesyal lamang sa disiplinang medisina? Samantala, ano naman yung mga termino na espesyal lamang sa disiplinang edukasyon? Okay? Pinapakita sa register o rehistro ng wika kung ano o paano nagkakaiba ang kahulugan ng salita depende sa disiplinang kinabibilangan nito. At isa nga siya sa tinatawag nating variety ng wika. Ayan, gaya nga nang nasabi na natin kanina, ang Pilipinas ay isang arkipelago. Kung kaya't nagiging salik ito sa pagkakaroon ng variasyon ng isang wika na kung saan ang mga magkakaiba at magkakahiwalay na lugar ay nagkakaroon ng ibang katawagan sa isang bagay o konsepto. At ito nga ang tinatawag nating variety ng wika na geographical. Nagkakaroon ng variasyon o pagkakaiba-iba sa pagbibigay ng kahulugan o katawagan sa isang bagay o konsepto dahil sa iba't ibang lugar na kinaroroonan ng tao. At ito ang geographical na variety. Okay, at isang halimbawa dito, nagkakaroon sila ng ibang katawagan sa isang bagay. Bigay nating halimbawa ang sitaw. Okay, ang sitaw ay salitang Tagalog na kadalasan nasa mga sentral na rehiyon. Samantala, nagkakaroon ng ibang katawagan ang salitang sitaw sa ibang lugar katulad ng Ilocos o sa lahi ng mga Ilocano, okay? Nagkaroon ng ibang kahulugan depende sa lugar na kinaroroonan. At ito ang geographical na variety ng wika. Okay, samantala, hindi lamang ang lokasyon ang nagbibigay ng kakaibang katawagan sa isang wika, depende sa lugar, kundi maging ang paraan ng pagbigkas ng mga taong kabilang sa isang particular na kultura. At ito nga ang tinatawag nating phonological na variety ng wika. Nagkakaroon ng kakaibang bigkas o nagkakaroon ng variasyon ng isang wika. Depende sa kung paano bigkasin ng isang tao individual ayon sa kanyang kinabibilangang kultura. Okay, mula sa salitang pono na nangangahulugang tunog. Tatandaan nyo, phonological, pono ay tunog, pagkakaiba-iba ng bigkas. Halimbawa ay ang kadalasang pagpapalit ng ating mga patinig depende sa mga taong gumagamit nito o kabilang sa isang kultura. Halimbawa, ang pera ng Tagalog ay binibigkas sa Bisaya na pira. Samantala, ang pitaka sa Tagalog ay binibigkas naman sa Bisaya na petaka. Okay, mapapansin yung pagpapalit ng patinig na at i. Depende sa lahi o kulturang kinabibilangan ng taong gumagamit. At ito ang tinatawag nga nating phonological na variety ng wika. Okay, at ang panghuli sa ikalawang pangkat ng mga variety na
hepomorph ay morphological. Sa morphological na variety naman ng wika, mas binibigyang focus dito yung pagkakaiba ng paraan ng pagkakabuo ng isang salita. Yan, lumilikha ng ibang katawagan depende sa pagbuo ng isang taong kabilang sa isang particular na kultura. Okay, ilan sa mga dapat ninyong tandaan sa morphological ay una, nag-iiba-iba ang katawagan o pagbuo ng salita depende sa kinabibilangan niyang kultura. Okay, ikalawa, nagkakaroon ng pagbabago sa pagbaybay depende sa gamit ng kanyang panlapi o depende sa panlaping kadalasang ginagamit ng isang kultura. Okay, halimbawa natin ay ang kain na salitang ugat. Sa Tagalog Maynila o sa Tagalog sa mismong Filipino, maaari natin siyang sabihing kumain. Okay, samantala sa Tagalog Batangas, ang magiging tawag naman, nakatawagan naman nila dito ay nakain. Okay, samantala sa Camarines naman, sinatawag nila itong magkakan. Kung mapapansin nyo, nagkaroon ng pagkakaiba-iba ng paggamit ng panlapi. Sa kumain ay sa nakain ay na, at sa magkakan naman ay mag. Okay? Pero iisa lang yung kanilang tinutukoy. Nagkaroon lang ng pagbabago sa paraan ng kanilang pagbuo sa bawat salita. Kung kaya't matatawag natin ang morphological na variasyon ng wika na nakatuon sa pagbuo ng bawat salita. Sa madalit sabi, matatawag ang morphological ang morphological ay ang pagkakaroon ng pagkakaiba-iba ng pagbuo ng isang salita depende sa lahi, kultura o lugar na kinabibilangan ng isang tao. At iyon nga ang mga variety ng wika. Balikan natin, sociolect, idiolect, dialecto, at register. Pangalawang pangkat, hagiographical, phonological, at morphological. At ngayon nga, may mga ipapakita kong halimbawa at nais kong tukuyin ninyo kung anong variety ng wika kabilang ang mga ito. Okay, simulan na natin. Nagtatapos ang ating aralin ngayong araw. Naway natuto kayo sa iba't ibang variety ng wika. Nasagot natin ang mga katanungan na bakit nagkakaroon ng variasyon ng isang wika? Pangalawa, ano-ano ang mga variety ng wika? Pangatlo, paano nagkakaroon ng pagkakaiba-iba ang bawat variety ng wika? At pang-apat, ano-ano ang mga halimbawa ng variety ng wika? Okay, hanggang sa muli. Paalam!